Alam niyo naman dito sa India, marami talagang arranged marriage dito. At dalawa na nga itong naatinda namin na puro arranged marriage sila. O syempre, chismosa ako at nagtanong ako lahat-lahat sa kanila ng arranged girl at yung gastos nila. Since close ko na din naman yung guy na groom dito. Kasi nag-meet na kami before, 3 years ago pa ata na nung unang punta ko dito. So ayan, kaya medyo close na. So since saglilor nga sila bot, pumunta pa kami dito. Since taga dito din naman talaga yung asawa ko at hindi talaga ako nagbili-bili ng mga suot-suot na mga nakaraan pa na damit ko dyan. Parang ayoko mag-ayos-ayos kasi sobrang talagang lamig sa kanila. Hindi ko kaya ang tubig, yellow, tsaka iba kasi yung air doon, polluted, at tsaka ang dusty din talaga. Kaya parang ang hirap gumala sa Gwilor. Kasi mga kalsada, sira-sira, tapos basta, ayoko talaga doon. Sorry naman. Kaya pinilit ko talaga namin na mag-asawa na magkabahay talaga dito sa indoor kasi dito ay presko. So, yun balik na nga tayo sa kwento dyan. Wala pa itong 1 year, bago lang tong bahay nila. So bagong gawa nga. And malayo nga ito sa pinakamain ng Gwilor. Nasa dulo na sila or nasa labas na ng Gwilor. Pero part pa din ng Gwilor. Nasa highway, like may mga village kasi dito. Like, may guard. Like parang sa Pinas or village or subdivision nga. Kasi naman ang daming nagre-reject sa kanya. Pero ang gwapo yung kaibigan niya. Pero ang dami daw nagre-reject na mga babae na mga ina-arrange. So ayan, nagpagawa talaga sila na muna ng bahay tsaka mag-aasawa na. Ang dami na sa kanya in-arrange marriage. Kasi nung 3 years ago ako, punta ako dito sa India. Sabi niya is may babae na ina-arrange na nga at mag-engagement party na nga daw sila. Pero mga B, yung babae nag-back out, kaloka. Hindi naman daw yung babae nag-back out, kundi yung family talaga ng girl. At marami din talaga nag-aasa sa akin if pwede ba daw maghindi sa arranged marriage, yung guy or girl. Yes po, pwede. Kasi itong friend namin, marami nang umayaw sa kanya. Mayaman yan, tsaka may itsura. Tapos government employee pa yung papa niya. So, alam niyo na, pag mga government employee dito, mayroong kaya-kaya. Ay, naalala ko na naman magulang niya. Ilang beses pa lang kasi kami nagkita. Grabe, close agad. Ang babait, sobra. Grabe yung pag-welcome nila sa bahay nila, sa amin. Tapos, sobrang alaga or baka kasi both parents kasi ng asawa ko at sila is magkakilala na nga. Kaya para sa akin, sobrang bilis ang closeness nila sa amin. So, balik tayo dyan. Again, naglibot pala muna kami dyan sa village nila. Isang ikot lang and mga relatives lang talaga muna yung andito. Then later, doon sa papunta sa mismong venue, mga around 30 minutes yan sila maglilibot sa kalsada and mandami ng tao. Then dito sa labas ng gate nila, may ritual pa yung ginagawa. Like ganyan. Hindi ko ma-explain kasi hindi ko din alam talaga. Tapos pinakain si groom ng asukal and rice para siguro hindi magutom or part of the ritual din. And around 7 p.m. na din talaga. Datating yan sila sa venue ng around 11 p.m. Side lang pala ng lalaki nga ito. Then yung side ng babae, iba din yung ginagawa ng ritual doon. So ganito pala itsura ng venue nila. Actually yung babae yung nag-prepare ng lahat. Nagbigay lang talaga ng pera yung groom sa kanila. So ito na nga, umabot daw sa 2 million sa peso sa atin or 30 lakh yung gastos ng kasal nila. Kasama na yung last month sa arranged marriage since nag-attend din kami nung arranged marriage nila. Yeah, not 1M but 2M. Diyos ko! Actually, simple na daw tong venue, sabi ng asawa ko. Pero since ang dami talaga kasalan and 3 months lang to sila nag-prepare, bigla ang arrange lang talaga yan sila. Engage agad and then ito na, kasalan agad. Like 1 month, then 1 month only. Ang iba kasi mga event venue, may mga naka-reserve na yan. So, tas sa kanila, since biglaan, hindi na din talaga mabongga. Pero kahit hindi bongga, mabongga na yan para sa akin. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda. Tsaka, paano hindi bongga daw? Ang laki din ng gastos. Half na yun sa bahay namin. Diyos ko. Pero since arrange nga sila, kailangan talaga ng gumastos. At naghati pa daw yan sila. Nakakatawa kasi hindi daw yan sila nag-uusap-usap. Hi, hello lang yan sila. Pati daw sa mga chat, ganyan. Since itong friend namin, isa lang talaga naging jowa niyan. Which yung ex niya is friend din namin. Mga kasing age lang pala namin to sila. Naghihingi pa yan siya ng payo. Paano daw ang buhay mag-asawa, ganyan. Actually, natanong ko na to sa kanya before if gusto niya ng Pinay para mareto ko sana siya sa iba. Kaso nga, gusto niya naman daw. Kaso bawal talaga sa family nila. O, diba? Ang higpit. Kaya wala talaga magagawa yung lalaki kapag ano talaga yung gusto ng magulang, yun talaga yung susundin nila. So, ayan, alas 12 na talaga to na madaling araw at saka sobrang lamig na talaga ako. Pero yung iba, tingnan mo naman talagang sanay na yan sila siguro. After nyan, picture at uwian na din yung mga ibang bisita. Cute na cute ako dyan sa kapatid niya kasi ang lambing ng boses. Tapos ang
amo ng mukha, yung naka-pink dyan. Kung makapag-hello, Barbie. Ay, nako! So, ayan, happy now, iyak later. Tamang-tawa yan sila parehas kasi finally nakakuha na nga ng babae. Dito kasi pag ina-arrange, not because mayaman or may itsura yung both side. Because, tinitingnan din nila yung horoscope nila, birthday, mga birthday ng mama, papa, if pwede ba or hindi. Tapos, magkukonsult pa yan sa ilang mga pari, if compatible ba o diba? So, ayan lang, after niya, nag-aaya pa yan siya na kung mag-Bali daw or anything out of country. Sinabi na nga lang namin na after January kasi nga sobrang busy talaga kami these 2 months sa aming bahay. Ayan, o diba? May pa-fireworks pa yan. Congratulations! Thank you for watching. Follow nyo ako and subscribe na din para sa mga iba pang mga videos namin dito sa India.